Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin. Ayan. Ako, matay na yung ilaw. So, teka lang. Kaya ulitin ko, kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So may the Sun tayo, Wheel of Fortune, 8 of Cups. Ang the Sun can clarify ng 5 of Wands. The Sun, 5 of Wands. Parang ano to nangyayari na. So in the past nagkaroon ng problema kasi disaster to. Ito, nag-away, pero na-overcome na dito kasi nandito na yung desa, nagkabati na So ewan ko kung anong pinagawayan nila, pero more like sudden or unexpected to yung pinagawayan nila. Sudden or unexpected arguments. Pero again, mukhang nagkabati na Ngayon, lagyan natin itong susunod. Wheel of Fortune. So, Wheel of Fortune can clarify ng the Hermit, Page of Cups, Wheel of Fortune. Maganda rin naman tong Wheel of Fortune, kaya lang ito, hindi ko masabi. Mamaya, depende kung anong makukuha kong senaryo. Pero dito muna tayo. So, ang dating sa naayos na rin to So, inisip ko kung ito ba ay connected dito. Mukhang nagdugtong. Kasi minsan hindi magkarugtong. Pero madalas magkarugtong. Kasi dito may someone na sabi natin naging dishonest sa The Hermit. Di ko nga rin nakalain na The Hermit pala may kinalaman din siya sa roguery. Kahit upright siya. So, ang roguery ay galing sa word na rogue. Ang rogue ay meaning ay pwedeng may kinalaman sa dishonesty. Teka, hanapin ko nga sa dictionary. Tama ba yun? Rogue. Teka lang. So, sabi sa Oxford Learner's Dictionary, a person who behaves badly but despite this is quite attractive. Sabi, old-fashioned, meaning a man who is not honest or moral. So, immoral. So, may ginawang immoral dito. Pero nag-apologize naman Kaya nga, lumabas tong Wheel of Fortune. So, apology accepted. Nagkabati rin dito. Or baka ito yung clarity. Karoon ng parang revelation.
dito sa the sun na nag-cause para mag-away. Sudden revelation, kaya nag-away. So again, more like nagkabati naman kahit dito kasi nag-apologize naman. So yung sudden na pinagawayan ay all about something na may kinalaman sa dishonesty or something na immoral. Ngayon, ito yung future outcome natin. So sabihin natin pwede rin itong past, present, future, or past, present, near future, far future, pwede rin gano'n. So, tingnan natin itong Four of Cups. Bis ng reading natin Dati umabot ako ng 20 minutes sa 3 cards pag kinlarify. Ngayon ang bilis. Page of Swords. Page of Swords to. Ito ay 8 of Cups. King of Cups. So ang bida natin ay lalaki pala. Pwede ring babae kung extrovert. Pero wala tong anak. Di rin kasal. Pwedeng nagli-live-in. Pero di kasal. Walang anak. So, alin man doon sa mga description ko, yung bida dito. So, pwedeng kayo mismo to, or person nyo, or kakilala. Pero, bakit kaya may parang nakulangan ako ng information. Kasi ginawa kong tao to. Ito. 6 of Pentacles. Page of Swords. So, Page of Swords plus Page of Swords plus 6 of Pentacles. Six of Pentacles. Ang dating sa akin overall, mag-move on na lang sila. Ito kasi walking away. So, pag move on sa nangyari. Kasi give and take connection. Good card naman to. Kindness din. So, parang ang dating, di ba, sabihin natin ito yung problem, mental problem. Page of Swords, kasi yan pagiging restless. So, saan nang galing restlessness? Sa topic na ng dishonesty, immorality na nangyari in the past or present or mangyayari pa lang. Pero tingin ko ito yun. Ito yung taong nag-cause ng immorality, dishonesty. Na parang patatawarin na lang dito. Mag-move on na sa nangyari. Ganun lang dating. So, kung ano man yung parang pinag-ugatan nitong mental problem. So, again, yung mental problem dito, kasi lagi nag-iisip. May restlessness. Isusurrender na lang yon. So, again, saan nanggaling yung restlessness sa topic ng immorality, dishonesty, mag-move on na lang in general. Kasi mabait yung
yung partner dito nitong pinakabida. Grabe, bida siya na nga yung ano. Siya kasi yung kwento nasa kwento siya yung ito na lang yung partner. So yung bida natin ay syempre Taurus. Ito yung partner ng Taurus. May ginawa nga dishonesty, immorality. So dahil mabait ang Taurus, move on na lang. Pero kung yung Taurus mismo yung gumawa ng immorality, dishonesty yung partner nga niya magiging mabait at patatawarin siya. So case to case basis. Anyways, since naman yan, love reading, maglalagay tayo ng clue. Ito ang possible clue, possible partner ng Taurus sa reading na ito. Cancer, Judgment, Scorpio, Virgo. Ngayon, kung di man para sa inyo yung reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sign niya. Gemini. Ito isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Specifically Gemini, umulit si Gemini ulit. Ito Scorpio. Ngayon, mahaba pa naman ang oras. Magdagdag na rin tayo ng iba pang clue. Bihira ko naman to ilabas. So, iba pang clue. So, ang clue natin ay pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, may oval shape face dito. Ito, black or African American, or kundi foreigner, may foreigner, baka ganyan yung kulay ng balat, o Pilipino yan, or baka may someone na nasa Africa o America, or kung wala dyan, edi foreigner, or long distance relationship. Ito, medium skin tone. So, kung di maitim, kung walang maitim sa mag-lovers, dito, medium skin tone. O baka isa ay maitim, ganyan ang kulay, at yung isa naman ay ganito, medium skin tone. O baka hindi naman literal na black, moreno lang, pwede rin ganon. Ito, hindi masyadong maitim, hindi rin masyadong maputi. Sakto lang. Ito, malaki mata siguro. Animated eyes. Or baka magaling mag-makeup. Napapalaki niya yung mata niya. Or may someone na mahilig mag-makeup. Or contact lens. Ayan. Dito naman tayo. Ay, ito na pala yung kanina. Ito. Ibang senaryo. Hindi na to dikit. Pero tingnan natin kung magdurugtong yung kwento. Minsan nagdurugtong. Madalas hindi. O hindi nagdugtong, wala namang mulit na card. Ever sa case na to, gawin ko bang tao to? Wag na lang, dito tao, energy na lang.
Ano kaya itong ano, Knight of Wands, tapos biglang Ten of Swords, ba't gano'n? Pero maganda naman yung ano, dulo. Alamin muna natin. Bakit? Pagkatapos nito, naging ano, Ten of Swords. Well, hindi ka. Niisip ko career ba to? O relationship? Dagdagan natin ng ano, ibang information. Mas gusto ko kasi itong ano pang clarify. Das, kaya ito. Ito, fire. Dagdagan pa natin. Lalaki. Kita ba to? Kita naman. So far. Kita naman. Ito yung moody. But teka, wait. Relationship nga ba to o career? More like career naman to. Wala namang card na nag-indicate na relationship. More like career. So, meron tayong ano, business woman dito. Sa career to, may someone na magiging moody. Ito magiging meaning nito ay hot-headed person. Ito yon. May encounter ang iba sa inyo, whether ito yung Taurus na lalaki or kapwa niya lalaki. Basta ang dating dito may someone na maaring maging matigas ulo o mainitin ulo. Moody. O bungangero or laging nakasigaw or naiinggit siguro kaya laging galit. Pero applicable lang to sa may trabaho. Or kung wala kayong trabaho, edi someone na malapit sa inyo na lalaki na may trabaho. Or ito yung mga kaaway. Lalaki. So, ang dating baka mag-away sila kasi ending to. Ano mga bato, death card. Ay, di pala. Crisis kasi din meaning nito Ten of Swords. Backstabbing. Kung mayroon man, walang nakalagay. Pero backstabbing din yan. Or, ending ng connection nila. Nag-separate sila kasi nga nag-away. Or, ayaw na nila makita ang isa't-isa. Hindi nga sila magkasundo. Ganun dating. So ngayon, whether nangyayari na yan or mangyayari pa lang, may someone na snobbish. Tama ba yung English ko? Standoffish. Teka lang, hanapin ko lang sa internet. Standoffish. Tama ba?
O, standoffish nga. Ang meaning ay domineering. Standoffish. Not friendly towards other people, sabi sa Oxford Learners Dictionary. Aloof. O, ayan. Basta snobbish, aloof, standoffish, not friendly daw. Or inggit. May naiinggit sa iba sa inyo, kaya parang negative vibe in a way na laging nakasimangot, moody, or lagi nakasigaw, may pagka-nagger, bungangero, na parang maghihiwalay sila ng landas. Siguro dahil nag-away sila or di lang nila gusto makita ang isa't isa dito. So again, literal na card to ng crisis or backstabbing, depende sa nangyari. Ngayon, ang maganda 9 pala to, 9 of Cups. So again, ulitin ko, ito ay career reading. So depende kung ano bang wish ng bida dito. Syempre bida ay Taurus. Kung gusto niya ba ay magkaayos pa sila nitong nakaaway niya, or ibang wish ang gusto niya magkatotoo, yun ang mangyayari dito. Magiging happy siya. Yung Taurus. So, depende kung anong wish niya. So, in short, may wish siya na maaari magkatotoo. At yun yung ikasasaya niya. Ayun. So, depende ha. Pwede rin kasing ang tama ng reading kanina ay kakilala nyo. Kung wala kayong work, edi ang bida ay yung kakilala nyo. So, case to case basis. Kasi general reading naman to. So, i-fit nyo na lang yung sarili nyo kung saan kayo applicable. But anyways, dala natin ibang scenario. Kasi may iba na walang work di kung walang work, di someone na malapit sa kanila, like parents, siblings, anak, relatives, best friend, co-worker. Ito, clover, garden ring. Ano to? Sa surprise wedding, wow. Well, may ibang case na ganun, di nila in-expect na yung pinuntahan nilang lugar kasal na pala niya. May ganung mga senaryo, di ba, na sabi ng boyfriend pumunta sa lugar na to, tapos pagpunta niya ang akala niya may attendance silang wedding, yung pala wedding na niya mismo yon. Or surprise engagement. Kasi may garden parang nagpunta sila somewhere. Hindi naman literally garden talaga yan. Pwede rin garden or public place kasi yan. Nasa public place. Yung iba kasi sa house, sa mismong bahay nila nag-propose ito, hindi sa public place. Kasi may ring tayo. Parang tingin ko may proposal na nangyari. Tapos yung clover ay surprise. Ito, proposal ng commitment. Ngayon, job interview, pwede. Luck, naging luck naman to. So, for interview yung mga nag-apply. Or kung mag-apply, di contract na to. So, kung mag-apply, di malaki ang chance na matatanggap at may luck nga dito. Ngayon, ibang case unexpected meeting ng crush nila, ex. Parang nag-connect na sila may something na nag-connect sa kanila, like yun nga, mag-ex sila, nagkita sila somewhere unexpectedly, or crush siguro, or dating crush.
or friend. Sa rin connection to eh. Unexpected pakikita sa someone na parang connected kayo emotionally. So again, crush, dating crush, ex. Paano ba pagdudugtungin pa to? Eh baka loan to. May loan. Maglo-loan ng iba sa inyo. Sa period na to. O makukuha na yung loan or pension. Ano ba? Nag-process. So kung pinrocess ngayon na yung makukuha yung money. Kasi may money tayo dito eh. Ito ay sabihin natin internet, information sa internet, or technology in general. Sa text, may nag-text, may nag-chat, sa social media. Tapos yun na nga na-process na legal paper, sabihin natin gano'n. Na-process na yung papers, mga documents, let's say ganun. So, pera kasi ito eh. May magpapautang sa iba sa inyo through internet o yung application, mga application na naglo-loan. Magpapautang sa inyo or kayo yung mangutang or unexpected money. Hindi utang kundi bigay. Pwede rin. Swerte naman nun. Oh, swerte kasi ito eh. Unexpected money. Pwede rin. Anyways, hindi ko na magagamit tong isa. Sige na, last na to. Sayang eh. Kasi hindi ko ito masyado ginagamit. Papalitan ko na naman. So, hindi na makikita. Isang spread lang bago tayo pumunta sa last deck. So, sabi dito, reverse authenticity. Ang dating sa akin, all of a sudden, mabubuhayan ng iba sa inyo na maging authentic or magiging somewhat unique, rebellious sa period na to. Yun yung, parang mabubuhayan yung importance ng authenticity, pagiging unique or rebellious, pagiging unconventional. Anyways, babasahin ko lang ng tong part na to. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Ito na yung last deck. So sabi, love yourself a little more, enjoy life. Ito, believe your instinct. At ang huli, your action would make everything getting well. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.